Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina nakasama natin ang vocal powerhouse sa Itbulaga. Walang iba kundi po itong si Mitoy Yunting. At kung inyong napapansin yung suot ni Mitoy Yunting, yan po yung time na nakita natin siya sa video na in-upload ni Jerome Ibardome or clone po ni Elvis Presley sa kanyang TikTok account. Na kung saan nasaksiyan nga natin doon na talaga naman pong inaaral at sinasanay niya po si Jerome Ibardome. Hindi po maipagkakaila mga Kadabarkads na maging si Mitoy Yunting ay humahanga din po ang king husay na daladala nitong si Jerome Ibardome. Kaya kung inyo napapansin, sobrang close talaga sila, no? Kahit ngayon lang sila nagkita. Samantalang during therapy naman mga Kadabarkads, binigyan po ng pa-cake ng Itbulaga si SQN bilang celebration at pagbati po sa kanya ng Itbulaga sa kanyang kaarawan. Ayon nga po kay SQN, nagpapasalamat po siya sa TBJ, sa Itbulaga dahil ito daw yung napakagandang birthday gift para sa kanya ang makasama po sa noontime show ng Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa guesting po nila Jean Jordan Abina, Dulce, Pavarotti, and Jerome or Jerome Miklat Ibardome sa Yes FM Dagupan. Yes, live na live po sila kanina and talaga naman pong nag-drop by sila dito po sa Yes FM. And alam nyo mga Kadabarkads, pinakanta sila, pinag-sample sila sa Yes FM. Una na dyan sumalang si Jane Jordan or si JJ. Pangalawa si Dulce. Pangatlo si Elvis Presley at si Pavarotti yung panghuli. Grabe maging etong si Kristen Dare mga Kadabarkads ay amaze na amaze sa mga boses na natatangi nitong ating mga clone winner. Isang napakalaking karangalan mga Kadabarkads para sa mga clones natin na winner dito sa Itbulaga ang makitang nakabi-kabila yung guesting nila sa iba't ibang mga station. Ibig sabihin, talagang yung kanilang boses, yung kanilang talento, talaga naman pong tumatatak sa mga kababayan po natin, sa mga Dabarkads natin, sa loob at sa labas po yan ng Itbulaga. And lubos nga po ang pasasalamat ng mga clone na naimbitahan po dito sa Yes FM. Una na dyan, itong si Pavarotti. Sabi niya nga po mga Kadabarkads, maraming salamat po Yes FM Dagupan kasi syempre, 'di ba, naimbitahan po sila sa naturang station and talagang nakapagpa-picture pa sa kanila etong mga DJ sa kanila mga Kadabarkads. So nakaka-proud lang at nakakatuwa dahil talaga namang sumikat sila sa programa po ng Itbulaga. Napakalaking tulong po nito sa kanilang karera kasi mas nakilala po sila ng mas malawak at mas maraming mga tao sa loob at sa labas po yan ng ating bansa. And kanina nga po may binuking itong si Kristen Dare, yung DJ po ng Yes FM, na nagkaroon daw po ng photoshoot etong mga clones natin na si Jean Jordan, si Elvis Presley, si Pavarotti, and si Dulce. Photoshoot daw mga Kadabarkads. So siguro ito po ay isasama nila sa Christmas ng TV5. 'Di ba every year po merong pa-Christmas na sama-sama po, 'di ba, na kumakanta yung mga kapatid natin. So kasama po ang Itbulaga doon at ang mga Dabarkads natin and merong special participation doon itong mga clones na nasa Baguio. Kaya naman ngayon pa lang, congratulations po dito sa ating mga clones na talaga namang nabigyan ng tsansa na mas lalong makilala sa pamamagitan ng pag-guesting nila sa iba't ibang mga station at programa dito po sa ating bansa. Isang patunay lamang yan na talaga namang kilalang-kilala na sila dito sa ating bansa. Next topic naman, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol dito kay Jean Jordan Abina.
So, year 2021 pala mga Kadaberkads, nakakasama na siya ni na Alan Kay. Sabi nga po dito ni Jane Jordan, with Sir Alan Knows, grabe iba talaga ang OG Sing Master. Nakaka-proud, nakakasama ko sa isang production number ang nag-iisang Alan Kay. Grabong opportunity to. Thank you so much po, Sir Alan. So, ayan year 2021 and meron nga po silang picture together. Tapos, sinong mag-aakala na siya ang magiging grand champion dito po sa Itbulaga? So, everything niya nang makakasama ang mga Dabarkads natin. Hindi lang grabing opportunity ito, kundi grabe talagang opportunity ito kasi isa na siya sa mga legit Dabarkads sa programa ng Itbulaga. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol nga dito sa isang write-ups na inilabas po para yan sa isang Itbulaga host, walang iba kundi kay Maine Mendoza. Write-ups po ito mula po sa PEP-PH. Sabi dito, Maine Mendoza, Arjo Atayde not capable of stealing people's money. Nanindigan ng TV host actress na si Maine Mendoza na inosente ang kanyang mister, ang aktor at Quezon City 1st District Congressman na si Arjo Atayde sa mga aligasyon laban dito. Kaugnay pa rin ito ng pagdadawit sa pangalan ni Arjo ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highway or DPWH noong Lunes, September 8, 2025. Ayon kay Curly, kabilang si Arjo sa mga congressmen at DPWH officials na tumanggap ng porsyento mula sa flood control project na nakuha ng kanilang mga kumpanya. So, unang naglabas ng pahayag si Maine Mendoza, 'di ba, sa pamagitan po ng ex noong nakaraan, noong Lunes. Tapos, kagabi, naglabas ulit siya ng statement. Sobrang haba noon, mga Kadaberkads, ha? And talagang pinagtatanggol niya po si Mr. Arjo at Atayde na wala itong kasalanan, na hindi ito kurakot at never nangulimbat ng pera ng taong bayan. So, ito lang yung masasabi ko kay Maine Mendoza since nadadawit na rin po ang Itbulaga show sa usaping ito, mga Kadaberkads. Sana manahimik na lamang po siya hanggang mapatunayan na totoo yung kanyang pinaglalaban. Kasi hanggat wala pong pruweba, mga Kadaberkads, na hindi totoo yung inaakusa sa kanyang asawa, mananatili pong bingi ang taong bayan, mananatili pong bingi ang mga kababayan po natin. So, ang nararapat dito at may saysay na gawin, patunayan po nila na hindi totoo yung inaakusa kay Mr. Arjo Atayde. 'Di ba? Kasi kung magpo-post lang po siya na magpo-post ng mga long message dyan bilang depensa kay Arjo, wala pong mangyayari. Mababatikos lang si Maine Mendoza. Ganon din syempre yung pamilya niya at yung programang kinabibilangan niya. So, ang mas mainam, tumahimik na lamang po dahil yon ang mas makakatulong sa panahon ngayon. So, anong sa inyo dito, mga Kadaberkads? Please comment down below.